Sumikat ang araw sa Davao City habang bumabalik ang mga bangka mula sa panggagabing pangingisda. Sa kabilang dako, 3,000 milya ang layo, lumulubog ang araw sa likod ng Burj Khalifa sa Dubai, hinahagis ang mahahabang anino sa lungsod na itinayo sa pangarap at desperasyon. Sa isang masikip na studio apartment sa Al-Karama, inaayos ni Joanna May Ramirez ang screen ng laptop niya, naghihintay sa pamilyar na mukha ni Marco na lilitao sa butil-butil na koneksyon na nagdudugtong sa dalawang mundo. Sa edad na 27, si Joanna ang mukha ng makabagong Vivi, may pinag-aralan, matyaga, at buhat ang buong pag-asa ng pamilya sa kanyang balikat. Nakasabit sa dingding ang kanyang massage therapy certificate sa tabi ng mga sketch na nakalatag sa bawat sulok, floor plan ng kanilang pinapangarap na wellness center. Mga kwarto para sa treatment, hardin para sa meditasyon na magpapagaling ng katawan at kaluluwa. Sa sulok, nakatali ng kupas na yellow ribbon ang tumpok ng sulat ni Marco, bawat sobre manipis na sa kakabasang walang tulog. Kumonekta ang video call sa karaniwang tunog na parang kuliglig. Lumitaw si Marco, suot pa ang construction helmet mula sa site. Sa likuran niya, nakikita ang kalansay ng kalahating tapos na mo laban sa langit ng Pilipinas. Normal ang usapan nila, paulit-ulit na ritual, araw niya sa Atlantis Hotel Spa, progreso niya sa construction, maingat na pagbibilang ng padala at ipon. Bawat pisong na ipadala, mas lumalapit sila sa pangarap na kalayaan. Ang mga kamay ni Marco na puno ng kalyo ang nagsalaysay ng sakripisyo. Sa 28 anyos, may permanent kuba na siya ng taong nagtatayo ng pangarap ng iba habang ipinagpapaliban ang sarili. Nang banggitin niyang ibebenta ang motor para madagdagan ang pondo ng negosyo, parang kinurot ang puso ni Joanna. Iyon lang ang kalayaan niya, ang takas sa bigat ng responsibilidad. Ang apartment niya ay salamin ng 2 taong matipid na pamumuhay, bawat gestos inilista, bawat ginhawa isinakripisyo. Nakasampay ang puting spa uniform, bagong laba, sa tali sa pagitan ng dingding. Sa ref, tamang-tama lang pagkain para sa isang tao na kumakain para mabuhay, hindi para mag-enjoy. Ito ang matematika ng pag-ibig ng Vivi na susukat sa padala. Pangarap na ipinagpaliban para sa praktikal na progreso. Kinabukasan, may kumatok na magbabago ng lahat. Sa butas ng pinto, kita niya ang isang babaeng halatang hindi taga rito. Si Sarah Al-Mansuri, may daladalang otoridad na hindi kailangang magsalita. Impeccable ang navy suit kahit mainit sa umaga. Perpektong makeup, bawat detalye sumisigaw ng yaman at walang limitasyong pera. Sa loob ng maliit na apartment, parang nilamon ni Sarah ang buong espasyo. Tiningnan niya ang mga sketch, muebles na pagod na, ang paraan kung paano ginawang itahanan ni Joanna ang selda na ito. Walang hatol sa mata niya, puro pagtaya lang sa potensyal na asset. Simple pero nakakaakit ang alok, isang kliyente, babae, may koneksyon sa royal family. Araw-araw na therapeutic massage sa private estate. Triple ang sahod sa loob ng 6 months exclusive service. Sagot lahat, accommodation, pagkain, lahat maliban sa kalayaang umalis kahit kailan mo gusto. Parang rehearsed ang presentation ni Sarah, pinakinis para walang matalisod na hesitation. Ang mga salitang i-discretion at confidentiality, dumudulas na parang seda sa balat, maganda, makinis, pero posibleng nakakatali. Nang tanungin ni Joanna ang detalye, sumayaw ang sagot ni Sarah sa paligid habang binibigyang diin ang key financial transformation. Pagkatapos ng tanghali, sa paborito nilang cave sa Satwa, binigyan siya ni Rosa ng kabaliktaran ng makintab na sales pitch. 5 taon sa Dubai ang nagturo kay Rosa basahin ang mga puwang sa pagitan ng salita, kilalanin kapag may nakatagong bayad ang generous offer. Ang babala niya nakabalot sa bulong-bulong na kwento, mga babaeng kumuha ng police contract tapos nawala sa sirkulo. Mga pamilyang nakatanggap ng maikling mensahe ng maagang pag-alis, tapos katahimikan na lang. Totoo ang pag-aalala ni Rosa, galing sa instinct na pinatalas ng taon ng paglalakbay sa komplikadong hierarchy ng Dubai. Pero nakikipagkumpetensya ang babala niya sa mathematical na realidad ni Joanna, 1 taon at kalahati pa ng paghihiwalay kay Marco. Panoorin siyang isakripisyo ang sariling ginhawa para sa pangarap nila. Ang police contract, shortcut. Mula taon, magiging buwan na lang. Gabi yun, ikinalat ni Joanna ang mga sulat ni Marco sa kama na parang tarot card na magsasabi ng posibleng hinaharap.
Ang sulat kamay niya sumusubaybay sa ebolusyon ng relasyon nila mula maingat na panliligaw hanggang sa nagmamadaling sulat ng pagod. Ang pinakabago, double shift, overtime, maliliit na sakripisyo para sa mas malaking layunin. Bawat sobre, isa pang linggo ng paghihiwalay. Isa pang pagkaantala sa buhay na detalyadong-detalyado nilang pinlano. Nagliwanag ang business plan sa laptop, wellness center na may architectural precision. Treatment rooms para sa paghilom. Meditation space para sa kapayapaan. Reception na mag-welcome sa kanilang therapeutic sanctuary. Bawat detalye pinag-usapan sa walang bilang na video call. Bawat gastos kinakalkula ng paulit-ulit. Ang Palace contract, instant pondo, hindi matagal na pag-ipon. Sa follow-up call ni Sarah, may bagong urgency na nakabalot ng exclusive opportunity. Filipino daw talaga ang hiniling ng kliyente dahil sa gentleness at dedication ng mga Pinoy. Nakakabula pero nakakabawas din, parang buod lang ng buong kultura niya ang magsilbi. Pero hindi maikakaila ang pera, 6 months sa Palace katumbas equals 18 months sa hotel. Nang tanggapin ni Joanna, biglang nagbago ang tono ni Sarah mula sales pitch tungo sa operational briefing. Instruksyon na parang militar, minimal personal items lang, lahat ibibigay, communication restrictions para sa security protocols. Ang limited outside contact, binanggit lang na parang afterthought. Ang huling video call kay Marco mabigat na hindi nila lubos na napansin. Usap tungkol sa timeline, padala, praktikal na arrangement sa pansamantalang pagkawala niya. Punong-puno ng pag-asa ang mukha niya, kahit pagod, nagtitiwala sa pangarap nilang magkita ulit at magtagumpay. Nang matapos ang tawag, matagal na nakatitig si Joanna sa blankong screen, nami-miss na agad ang buhay na pansamantala niyang iiwan. Dumating ang Mercedes ng eksaktong 9 oras itim na makintab na parang salamin ang Dubai Skyline. Habang papunta sa eksklusibong distrito ng Emirates, unti-unting nawala sa tinted window ang building niya. Nagbago ang lungsod sa paligid nila mula sa working class neighborhood tungo sa manicured estates, mula praktikal na gusali tungo sa labis-labis na yaman. Sa bintana, nasilayan niya ang gate ng Albarari, matatayog na palma, perpektong garden, security checkpoint na parang ibang mundo ito kumpara sa masikip niyang apartment. Ang golden opportunity, unti-unting nagpapakita ng tunay na anyo. Mundong hindi na nalalapat ang normal na rules. Mundong may magagandang kulungan para sa mga desperadong tumawag dito na paradise. Nagbukas ang Albarari Estate na parang fever dream ng sobrang arkitektura. Ang kwarto niya, dating servant's quarter, na may makitid na bintana na tanaw ang garden na kailangan ng hukbo ng hardinero para mapanatiling perpekto. Mga marble fountain na umaagos sa infinity pool habang naglalakad ang mga peacock sa damo na parang artificial lake ang dulo. Deliberate ang contrast, paalala ng kanyang pwesto sa hierarchy na ito. Ang pasyente niya nasa east wing ng palasyo, kung saan humihina ang medical equipment sa gitna ng mamahaling Persian rug at gold-leafed furniture. Si Fatima Al-Qasmi, unang asawa ng sheikh, nakahiga sa hospital bed na mas mahal pa sa kotse ng karamihan. Sa 63, binawasan siya ng bone cancer at partial paralysis hanggang anino na lang, pero matalim pa rin ang mata niya na parang nakakita na ng lahat ng manyobra sa loob ng dekada. Sa unang session pa lang, naitatag na ang routine na magdedepina sa bagong buhay ni Joanna. Bihira magsalita si Fatima lampas sa simpleng tango o bulong na syukran. Pero may dumadaan sa pagitan nila sa mga oras na iyon, pag-unawa mula sa magkaparehong kahinaan. Gumagalaw ang mga dalubhasang kamay ni Joanna sa mga atrophied muscle, habang sinusundan siya ng mata ni Fatima na maihalo ng pasasalamat at baka babala o awa. Gumagalaw ang palasyo sa invisible protocols na unti-unti niyang na-decode. Ang mga Pilipinong staff parang multo sa koridor, mahalaga pero hindi pinapansin. Natuto sila ng functional invisibility. Sa maikling pagtatagpo sa service hallway, ngiti lang ng konti ang ibinibigay kay Joanna pero iniiwasan ang matagal na usap. Kahit pagkakaisa, delikado rito. Sa 3 linggo ng kontrata, dumating ang sheikh. Si Tariq bin Nasser Al-Qasmi, pumasok sa treatment room na parang puwersa ng kalikasan, matangkad, perpektong groom, may otoridad na ipinanganak na kasama niya. Sa 45, may kumpiyansa siyang hindi pa nakakatagpo ng seryosong laban. Oxford ang English niya, madulas sa Arabic kapag kausap ang staff, tapos biglang Tagalog na may accent na nagpagulat kay Joanna sa galing.
Una, parang totoong nag-aalala lang sa asawa, detalyadong tanong tungkol sa kondisyon at progreso. Propesyonal ang sagot ni Joanna habang pinapanatili ang boundary. Pero may hindi tama sa atensyon niya, matagal sa kamay niya habang nagde-demonstrate ng pressure points, at lumampas na sa medical ang mga tanong. Nagsimula ang regalo ng walang seremonya. French perfume sa nightstand. Gold bracelet sa bulsa ng uniform. Mamahaling tsokolate kasama ng pagkain. Walang note, walang direktang pag-amin, puro luho na nag-ipon na parang ebidensya ng lumalaking interes. Nang banggitin niya kay Sarah ang regalo, sagot lang, normal daw sa mayaman na magpasalamat sa exceptional service. Ang usapan kay Sheikh mula maikling clinical update naging mahabang diskusyon pagkatapos ng session. Impresibo ang alam niya sa kultura ng Pilipinas, tinalakay ang kasaysayan ng Mindanao na parang propesor, pinuri ang loyalty at work ethic ng mga Pinoy caregiver. Totoo pero nakakabawas din, parang cultural stereotype lang ang kabuuan niya. Isang hapon, habang ginagawa ang SCT routine ni Fatima, nakaupo ang Sheikh sa ornate chair na stratehikong tanaw ni Joanna. Ang komento niya mula medical papunta personal, pinuri kung paano niya napapayapa ang asawa niya ng higit sa dati. May undertone na nagpapakilabot kay Joanna. Ang turning point sa private garden ng palasyo, terrace na may artificial waterfalls. Pagkatapos ng gabi session ni Fatima, iminungkahi ng Sheikh na doon nila pag-usapan ang progreso sa mas komportabling lugar. Intimate pero open, romantic pero may plausible deniability. Lumabas ang proposal ng may casual confidence ng taong sanay matupad ang gusto. Pangalawang asawa. Traditional arrangement. Pwede raw dalhin si Marco sa Dubai, bibigyan ng lupa, komportableng buhay para sa lahat. Parang business presentation pa nga, may financial projection at lifestyle guarantee. Parang kabutihang loob ito, hindi proposition. Matatag pero magalang ang pagtanggi ni Joanna. Ipinaliwanag ang commitment kay Marco, plano nila, balak bumalik at itayo ang buhay na pinaghirapan nilang idisenyo. May pasasalamat pero malinaw, may iba siyang pinangakuan sa ibang lugar. Sandali lang, nag-crack ang maskara ng Sheikh. Lumamig ang ekspresyon bago bumalik sa practice charm. Pinuri ang loyalty niya, pero sinabi na baka magbago pa ang isip sa paglipas ng oras. Magalang ang pagtatapos ng usapan, pero parang nagbago ang hangin sa garden. Unti-unting nagbago ang dynamics ng palasyo. Mas formal ang staff, na wala ang maikling ngiti na palitan ng neutral. Mas mabigat ang tingin ni Fatima sa session, parang awa na ang haplos kaysa pasasalamat. Mas agresibo pa ang mga peacock. Ang dating magalang na security, naging distant na may bahid ng banta. Sa isang mahirap na session, biglang hinawakan ni Fatima ang pulso ni Joanna ng mahigpit. Nagtagpo ang mata nila sa salamin. Walang salita pero malinaw ang babala mula sa haplos na iyon ng dalawang babaeng nakikilala ang parehong kahinaan. Ang susunod na pagbisita ng Sheikh, mas malalim ang tanong tungkol sa background ni Joanna, pamilya, plano pa uwi. Nagpapahayag siya ng paghanga sa dedikasyon niya sa malayong tao, nagtataka kung hindi ba misplaced ang loyalty na iyon, kung hindi ba masulit ang opportunity na malapit lang. Parang chess game na hindi niya alam ang rules. Casual ang galaw pero may pattern na lumalakas ang pressure. Mas personal ang papuri, mas deliberate ang proximity, mas mahal at intimate ang regalo. Ang lambat na hinabi ni Sarah ng pera, ngayon malinaw na ang tunay na may-ari, isang lalaking may walang hanggang pasensya at ganap na kumpiyansa na matatamo niya ang gusto. Habang natatapos ang unang buwan, napansin na ni Joanna ang arkitektura ng sitwasyon niya. Ang golden cage na binabalaan ni Rosa, hindi rehas kundi seda. Bawat hibla maganda at halos hindi nakikita hanggat hindi ka makagalaw. Ang pasyenteng hinilom niya, tinitingnan siya ngayon nang mailungkot na alam ang mangyayari habang umiikot ang mga ngaso ng may pasensyang perpekto. Isang Martes ng umaga, nawala ang phone niya sa kwarto, tahimik na parang dating pagdating ng regalo. Nang magtanong, excuse lang ni Hassan ang head ng household staff, security protocol daw, ibabalik kapag okay na ang key current circumstances. Ang kontrata na 5 buwan na lang, biglang na-extend sa tawag ni Sarah sa landline. Kailangan pa raw ng mas mahabang care. Darating ang legal docs, madadagdagan ang sahod. Standard daw sa premium service. Di na nakapag-react si Joanna sa communication restrictions at pagbabago ng terms.
Nagsimulang mag-cycle ang ugali ng Sheikh sa pagitan ng extremes na laging off-balance si Joanna. Umaga, may kape at pastry, intelektual na usapan. Hapon, malamig at demanding, kinu-question ang commitment at sinasabing nakakaapekto ang homesickness sa trabaho niya. Mas stricto ang physical boundaries. Mga pinto na dating bukas, kailangan na ng permiso. Garden na dating pwede lakarin paggabi, restricted na. Sabi ng security, temporary lang dahil sa dignitaries. Pero hindi na bumalik sa dati. Ang palasyo, mula sa marangyang tirahan, naging elegant detention facility. Lahat ng attempt makontak si Rosa at ibang Pinoy na block. Landline kailangan approval ni Hassan na lalong mahirap makuha. Mga mensahe sa staff, nawawala. Kahit simpleng tsikahan, parang may instruction na limitahan. Ang dating lecture tungkol sa key protection, naging mas madilim. Destiny raw, natural order, misplaced loyalty kay Marco. Parang indoctrination na nakabalot ng philosophy. Sa banyo, nagsimula siyang magsulat gamit ang lipstick sa tissue paper. Ang goodbye letter kay Marco, isinulat sa maraming gabi. Pag-ibig na lampas sa distansya. Pangarap na nabubuhay kahit namatay ang nangangarap. Pagsisisi sa Golden na napatunayang lason. Itinago sa lining ng maleta, lihim na testamento ng relasyong gustong burahin ng Sheikh. Nagbago ang pananaw niya mula sa naive na, magiging okay din, tungo sa trahedyang pagkaunawa na ang may kapangyarihan, bihirang tumanggap ng pagkatalo ng graceful. Nabuo ang escape plan sa maingat na pagmamasid. Nagpapalit ang gwardya sa madaling araw, 20-minute window. Maaga ang kitchen staff, pwede silang cover. Laundry area konektado sa delivery gate. Isang pre-dawn thunderstorm ang ginamit niya. Dumaan sa service passage na na-memorize niya sa loob ng mga linggo. Malakas ang tibok ng puso, halos abot na ang freedom. Pero mabilis ang pagkakahuli. Bago pa siya makarating sa huling koridor, may mga kamay na humawak sa balikat niya, professional na restraint na walang bakas pero ganap na immobilisasyon. Walang gulat sa mukha ng gwardya, parang alam na nila lahat ng galaw niya. Iginabalik siya sa kwarto ng may parehong courtesy na ibinibigay sa SE guest, kaya lalong nakakahiya. Sa gabing iyon, pumutok na ang pasensya ng Sheikh. Pumasok siya sa kwarto niya, wala ng maskara, puro raw at mapanganib na aura. Nawala ang pretense ng choice. Malinaw na ang sitwasyon, sumuko sa proposal o magdusa hindi lang siya, kundi lahat ng mahal niya. Trabaho ni Marco, negosyo ng pamilya, immigration ng kapatid, lahat nasa sakop ng impluensya niya. Hindi idle threat ang sinabi niya. Ang mayayaman, lalo na ang hindi natatalo, seryoso. Hindi choice ang inalay niya, submission na nakabalot ng voluntaryo. Mula sa kailaliman ng pagkatao niya na hindi niya alam meron siya, lumabas ang huling pagtanggi ni Joanna. Kahit nakahiwalay, kahit may banta, nanatili ang dignidad na naghatid sa kanya rito. Tahimik pero matatag, hindi nabibili ng pera o kapangyarihan ang hindi ibinibigay ng kusang loob. Nawala ang cultured mask ng Sheikh. Bumaba ang boses niya sa bulong habang ipinaliwanag ang tunay na matematika, ang pagtangging sumuko, magdudulot ng sakit hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng sinasabi niyang mahal niya. Maraming sikreto ang disyerto, at ang pagkawala, posible pa rin kahit sa modernong panahon kapag maayos ang pagkakaplano. Nang umalis siya, narinig ni Joanna ang lock na sumara sa mga koridor na dating parang marangya lang, ngayon halatang para sa kontrol. Sa dilim, napagtanto niya na may presyo ang ilang opportunity na sobrang mahal para kalkulahin, at ang pagkaalam sa bitad, hindi ibig sabihing may paraan ng pagtakas. Gabi ng hating gabi, dumating ang summon sa pamamagitan ni Hassan. Sorry ang mukha niya pero hindi maitago ang finality ng utos. Walang tao ang isolated wing ng palasyo, disenyo para sa privacy kaysa witness. Dito sa gitna ng priceless artifact at soundproof wall, walang makakarinig. Naghintay si Sheikh Tariq bin Nasser Al-Qasmi sa private study niya, wala nang maskara ng sibilisadong otoridad. 3 buwan ng maingat na manipulasyon, puro magalang na pagtanggi lang ang nakuha, at hindi na niya matagalan. Pumasok si Joanna bitbit ang larawan ni Marco, at ang maliit na beaded bracelet na bigay ng nanay niya bago umalis ng Pilipinas. Mga anting-anting na hindi mabibili o mautos ng Sheikh. Pag-ibig na kusang ibinigay. Katapatan na pinaghirapan sa loob ng taon ng paghihirap. Pananampalataya na lampas sa materyal.
Nanginginig ang kamay pero tuwid ang likod niya habang humarap sa lalaking hawak ang buhay niya. Malamig at eksakto ang sinabi niya, tapos na ang alok, utos na lang ngayon. Dahil ayaw niyang kusang ibigay, kukunin na lang niya. Ang dating philosophical discussion tungkol sa destiny at cultural role, ngayon malinaw na intellectual justification lang pala ng predatory behavior. Ang kapangyarihan, sabi niya ng mahinahon, gumagawa ng sariling moralidad. Nang sabihin ni Joanna ang huling pagtanggi, narinig ang boses ng bawat babaeng pumili ng dignidad kaysa buhay. Pag-ibig ni Marco, pangarap nila, aral ng nanay niya tungkol sa self-respect, mas malakas kaysa sa banta niya. Nanginginig ang larawan sa kamay niya habang binabanggit ang buhay na naghihintay sa kanya sa labas ng gilded walls na ito. Ang hinaharap na hindi niya iiwan kahit harapin ang kamatayan. Mabilis at brutal ang karahasan, walang cinematic drama. Mga kamay na sanay mag-sign ng kontrata at humaplos ng seda, kaya rin pala magwasak. Sa huling sandali ni Joanna, lumipad ang isip niya pauwi sa umaga sa Davao Market. Mga basang kamay ni Marco na nagtatayo ng pangarap nila. Wellness center na isinusketsa nila sa walang bilang na video call. Lumamig ang imported marble sa ilalim niya habang nawawala ang malay. Parang umatras ang magagarang paligid sa nangyari. Lumalim ang anino sa sulok kung saan nakatingin ang priceless art sa hindi masabi. Tumahimik ang aircon habang key-corrupted ang security feed sa mahalagang minuto. Dumating ang cleanup crew ng may practiced efficiency. Pumasok ang walang markang sasakyan sa service gate na binantayan ng kasabwat. Klinikal ang kilos nila, parang paulit-ulit na nilang ginawa ito, ginawang misteryo ang crime scene. Sa loob ng ilang oras, nawala ang ebidensya habang lumabas ang official story, early contract termination, voluntary departure. Inilibing sa disyerto kung saan hindi aabot ang construction, kung saan natural na tinatakpan ng buhangin ang mga inconvenient truth. Si Sarah Al-Mansuri ang humarap sa komunikasyon, parehong pulish na ginamit sa pag-recruit, sinabing may better opportunity, raw si Joanna sa ibang lugar. Sa website ng Platinum Care Services, successful completion of assignment ang nakalagay. Walang irregularity sa embassy records. Voluntary ang pag-alis, properly processed. Ang bureaucracy na dapat magprotekta sa beauty, naging kasabwat sa pagtatago ng pagkawala. 6 na linggo pagkatapos, natuklasan ng construction workers ang labi malapit sa abandoned farm development. May signs ng decomposition, mahirap i-identify. Isang name tag lang na hindi natira ang nagbigay ng pangalan niya. Police investigation, puro papel lang na walang patutunguhan. Rehearsed ang sagot ng staff. Sira ang TV sa importanteng oras. Samantala, unti-unting gumuho ang mundo ni Marco. Ang katahimikan ni Joanna unang ibisi lang, naging desperate worry, hanggang sa sakit na walang homecoming. Dumating ang katotohanan sa Facebook post sa Buvie Support Group. May nag-share ng balita tungkol sa unidentified remains. Speculation. Detalye na nagiging bangungot na kumpirmasyon. Nakatitig si Marco sa laptop sa construction site habang nawawasak ang hinaharap na maingat niyang itinayo. Walang konkretong tulong ang embassy. Puro jurisdiction at diplomatic complexity lang ang sagot. Nanatili sa dingding ng apartment niya ang sketches ng wellness center, ngayon alaala na, hindi blueprint. Ang matematika ng business plan nila, naging monumento na lang ng pag-ibig na nalampasan ang distansya, pero hindi ang ganid na kapangyarihan. Mabilis na kinontrol ng legal team ng Sheikh ang pinsala. Cease and desist sa social media. Binura ng Facebook, Twitter, Instagram ang posts. Pinressure ang media. Natakot at nagtago ang mga nagsalita. Sa loob ng 1 linggo, nawala sa public ang kwento ni Joanna kahit halatang foul play. Pribado na lang inamin ng VE na may cover-up pero walang magawa laban sa economic ties. Tahimik na binawi ang lisensya ng agency, walang paliwanag. Pero nabuhay ang kwento ni Joanna sa underground network ng VE. Encrypted chats, lihim na dokumentasyon, safe houses, digital preservation. Naging simbolo siya ng systemic abuse. Ginagamit ang kwento niya sa training para makilala ang red flags. Sa Barangay Piatas, ginagawa pa rin ni Carmen ang ritual gabi-gabi, kandila sa ilalim ng larawan ni Joanna, bulong na hindi ka nahulog, tinulak ka. Si Roberto, tahimik na nangungolekta ng ebidensya mula sa ibang pamilya ng VE, gumagawa ng unofficial case file ng dekada ng abuso at cover-up.
Ang maliit na grocery na binuksan sa memory ni Joanna, naging headquarters ng mga pamilyang nawalan. Ang pangalan niya, umiikot sa safety network bilang cautionary tale. Sa maliit na shrine sa bahay, graduation photo niya sa nursing kasama ng walang patay na kandila. Ang katotohanan niya, nabubuhay sa bulong ng mga kasambahay, sa encrypted message, sa dasal ng mga nanay na nagsisindi ng kandila para sa mga anak sa malayong palasyo, kung saan absoluto ang kapangyarihan at imposible ang hustisya. Kahit sinasabi ng official records na aksidente ang kamatayan niya, ang mga nakakaalam ng totoo, hindi nila makakalimutan. Pinatay si Joanna May Ramirez dahil ayaw niyang matahimik at ang kamatayan niya, hindi mawawala sa alaala ng mga nakakaunawa na ang pagsasalita laban sa kapangyarihan, minsan nangangailangan ng pinakamataas na sakripisyo. Lumitaw ang statistics sa screen, mga bilang ng nawawalang buhay, abuso ng diplomatic immunity, systemic failure na mas pinipili ang pera kaysa karapatang pantao. May mga pangarap na nabubuhay kahit namatay na ang nangarap. Ang kapangyarihan nila, nasa collective memory na ayaw patahimikin ang injustice. Ang wellness center ni Joanna, nakatayo pa rin bilang testamento ng pag-ibig na lampas sa kamatayan at paningin na mas matagal kaysa sa mga nagdisenyo nito. Nagpapatuloy ang paghilom sa mga kamay na sinanay niya at mga puso na ginabayan ng halimbawa niya.